Magandang araw, mga mag-aaral sa grade 6. Ngayon ay maghahatid ako ng isa na namang aralin. Ngayon naman ay sa health, na may pinamagatang personal health. Sa araling ito ay magkakaroon kayo ng pre-activity at lecture at assignment number 1 sa health. At para simulan, ito, makikita nyo dito na may tatlong bata. Si child number 1 or child A, child B, tsaka si child C. So, ito ang instructions. Look at the pictures above. How would you describe the height and weight proportion of each child? In your notebook, write down at least 2 sentences that describe each child. So dahil tatlo sila, 5 points, 5 points, 5 points, for a total of 15 points. Okay, next, which of the children show ideal height and weight proportion? Explain why. So 10 points. So ganito yan. Ganito ang isusulat nyo sa inyong notebook. Nakalagay, pre-activity number 1, health dash health and height and weight proportion, and then yung day-to-day. Child A, dito nyo ilalagay yung 2 sentences that describe tungkol sa kanilang height and weight. Child B, yung 2 sentences na magde-describe kay child B. At child C, 2 sentences na magde-describe sa kanilang height and weight. So ito uli yan. So maaari nyo na siyang screenshot para may reference kayo. Ito si child A, child B, at si child C. Okay. So ganyan ang format para sa pre-activity number 1. So child A, child B, child C. At para naman dito sa number 2, which of the children show ideal height and weight proportion? Sino daw sa tatlo ang may ideal na taas at timbang? Okay, 10 points. So, ganyan ang gagawin nyo. Susulat nyo yung tanong, and then, sa ibaba niyan, i-explain nyo bakit yung napili nyong kung si child A, B, or C ang ideal na height and weight proportion. Okay. So, gagawin yan sa inyong notebook. Okay. So, ngayon naman, para sa inyong lecture notes in health, so ito. So, i-pause nyo na lang yung video at kokopyahin nyo yung mga sumusunod na lecture. Okay. So, puberty or adolescence. Okay. When we say puberty, it is a period in which adolescents experience many changes. It means you are not a child anymore, but you are not yet an adult too. The stage of puberty is a time of great change and growth. Puberty does not begin at the same age for everyone. For some, it begins as early as age 10 to 12. For others, it starts at age 14 or later. One of indication of good health is in height and weight proportion. So muli, i-pause muna ang video na to para makopya ang lecture note na ito. Next. Factors that may affect the growth of an individual. So ito yung mga factors na maaaring maka-apekto sa growth o pagtangkad, pagtaas ng isang tao. Letter A, familial, which means short parents have a tendency to bear
children who are short. Tall parents have a tendency to bear tall children. So anong ibig sabihin nun? Ang mga magulang daw na hindi katangkaran or maliit ay may tendency na makapagsilang or makapag-produce ng mga anak na hindi ganun katangkad or mababa. At yung mga matatangkad naman na parents or magulang ay may tendency na makapag-produce ng offspring na or children na matangkad. Yun ang ibig sabihin ng familial. So, ibig sabihin nito nasa genes or nasa lahi. Next, illnesses. Some ailments experienced during infancy may cause growth problem. So kapag daw habang sanggol ka or baby ka pa at nagkasakit ka, nagkaroon ka ng illnesses or ailment, so nangyayari, nade-delay yung pag-growth mo. So posible na ito yung dahilan kung bakit ka maliit at hindi ka masyadong tumatangkad. Kasi nagkasakit ka nung bata ka pa. O yung naririnig natin sa mga matatanda na kinumbulsyon, mga ganun. So yun, illnesses yun or ailments nung panahon na ikaw ay sanggol pa lang. Next, hormonal. Some people who have problem with pituitary gland, a small gland at the base of the brain, cannot produce enough growth hormone. Okay, isa rin ito. So, kapag isinilang ka na may diferensya sa pituitary gland na hindi nakakapaglabas ng growth hormone, so posible na yun yung dahilan ng hindi mo rin pagtaas o paglaki. Next naman, yung tinatawag na congenital. Some babies are affected by intrauterine growth restriction, IUGR, a condition in which a baby does not grow at a normal rate inside the womb. So, ibig sabihin, doon sa bahay bata ng inyong nanay o magulang, may problema sa, sabihin na natin, kalusugan ng inyong magulang, kaya hindi na ipoprovide yung nutrients na kailangan mo nung ikaw ay nasa sinapupunan pa lang ng iyong nanay. So, posibleng, let's say, malnourished ang inyong magulang or nanay, kaya yun, nagkakaroon ng IUGR na dahilan kung bakit hindi ka lumalaki ng normal doon sa loob ng sinapupunan ng iyong nanay or magulang. So, ganun. So, these are the factors. Okay. So, ito naman yung itsura ng pituitary gland. Nasa base siya ng ating utak or brain. So, ito yung hypothalamus, ito yung pituitary gland. So, pag hindi nag-secrete ng growth hormone ito, hindi ka tatangkad. Posible, factor daw yung pagpupuyat sa gabi. Kaya, hindi nagsisikret ng growth hormone ang pituitary gland. Isa daw yan sa mga factors. Or, sabihin na natin, malnourished ka, posibleng maging dahilan din yun. Okay. So, para naman sa ating assignment number 1, so, kailangan yung kopyahin ito. Okay? In 2006, the World Health Organization or WHO released a new international growth standard statistical distribution. The distribution shows infants and young children grow under different conditions and environment that do not support their optimal growth. The children's growth status are assessed using the 3 most common body measurements. These measurements are weight for height, height for age, and weight for age. Now, ang gagawin nyo, i-define nyo yung mga sumusunod na body measurements. Low height for age, low weight for age, or high weight for height.
high, wait for height. Okay. So, para masagutan nyo to, kailangan nyo mag-search sa Google. Okay, tutulungan ko kayo kung paano mag-search. So, mapapansin nyo, pinakopya ko sa inyo to. Kailangan nyong i-search itong mga sumusunod. New International Growth Standard, o kaya naman ay 3 most common body measurements. So, itatype nyo yan sa Google search and then hit nyo yung enter. Pag kinlik nyo yan, maghanap kayo ng article na makakapag-define sa mga sumusunod. Low height for age, low weight for age, high weight for height. Okay, so magbibigay ako ng tigta 10 points kada isa. Okay, 10 points, 10 points, 10 points for a total of 30 points. Now, magbibigay ako ng 20 points kung maganda ang pagkakagawa nyo ng diagram at walang bura. So, 50 points ang ibibigay ko para sa assignment na ito. Okay, muli, gamitin ang mga sumusunod na keywords para ma-search nyo yung definition ng tatlong yon. Pwede rin nyo namang i-search ang weight for height, height for age, weight for age. Yan, pwede rin yan. May lalabas sa Google ng mga definition yan. So, yon. Maaari nyong balikan yung mga nasa video na ito para mas maintindihan nyo yung lesson na ito. So, yun lamang. Have a nice day.